Taliana's POV. Napatingin ako sa malawak na karagatan. Kalmado ang alon, pero ang isip ko ay sobrang gulo. Life is indeed remarkable. Bibigyan ka ng kakaibang saya, ngunit sa bandang huli ay babawiin din lang pala. Nakatatak na sa utak ko ang pangyayaring iyon. Nakaukit na sa puso ko ang sakit na dulot ng isang pamamaalam na hindi ko pinaghandaan. Masyadong ahas ang buhay ng isang tao. Hindi man lang naranasan ng aking anak ang masinaga ng araw. Ninakaw sa akin ang kakarampot na ilaw. Bukod tanging ilaw na, magbibigay gabay sana sa buhay kong madilim. Nawala lang, nang ganun-ganun lang. Gusto kong sumigaw. Ang unfair ng mundo. Nadamay ang isang inosenteng bata dahil sa kabaliwan ni Alpa. Isang patak ng luha ang kumawala sa aking mga mata. Kailan ba titigil sa pagpatak ang aking mga luha? Nakakapagod na kasi. I'm sorry, Taliana. Gusto ko noon ang baritonong boses nito. Pero ngayon, hindi na matanggap ng aking isipan. Kahit ang titigan ito ay hindi ko magawa-gawa. Kung pwede lang maibalik ng simpleng sorry ang lahat, tatanggapin ko ang sorry mo. Ani ako rito habang hindi tumitingin sa binata. Nakatingin lang ako sa malayo at naghahanap ng kasagutan. I feel like I'm a bird with a broken wings. Gusto mo, magmakaawa ako? I'll do that. Matingnan mo lang ako sa mga mata tulad ng dati. Gagawin ko ang lahat. Kausapin mo naman ako, Taliana. Sa ginagawa mo ngayon ay, unti-unti mo na rin akong pinapaslang. Garagal na ang boses ni Siron. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Parang isang slow motion ang nangyari. Dahan-dahan akong lumingon sa gawin ni Siron. Una kong napansin, ang damit nitong wala sa ayos. God the mighty Siron she knows na mahilig ibalandra ang mga branded nitong mga damit. Mukhang maayos lagi. Yung tipong unang tingin mo pa lang, alam mo na kaagad na may estado sa buhay. Higit sa lahat ay mabango. Mapipigilan niya man ang paghikbi, pero hindi ang luhang malayang tumutulo sa kanyang mga mata. It's been a week, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat-lahat. Flashback. I was disoriented. Nakapikit ang aking mga mata, pero naririnig ko pa din ang mga ingay sa kapaligiran. Daman, ano kung pinag-uusapan natin dito? Do something please. Save my unborn child. Please. Rinig kong pakiusap ni Siron. Kahit kailan ay hindi ko pa naririnig na nakiusap sa ibang tao ang binata. He begged, as if his whole life was depending to whoever was talking. I'm sorry, bud. Kung hindi ko aalisin ang bata, dalawa na silang mawawala sa'yo. We don't have a choice. Your baby is just 9 weeks old, not yet fully developed. We can't save your child. If we don't remove the fetus, we will also lose the mother. She's bleeding too much. Boses yon ni Doc Tristan. In fact, maybe she's in danger right now. Akong nakikiusap sa'yo, Siron. Umalis ka na dyan sa stretcher. Let us do our job. Kanina mo pa pinagtatabuyan ng mga nurses ko. Paano namin maililigtas si Taliana? I'm sorry, buddy, pero doktor lang kami. Tao lang kami. Hindi namin kayang gumawa ng milagro. Rinig kong sabi ng doktor. She can't open her eyes. Gusto kong sumigaw, pero hindi ako makagalaw. Gusto kong sigawan ng doktor. Mas gugustuhin ko na lang ang mawala kasama ang anak ko. Kesa naman ang patuloy na mabuhay. Kinuha na nila sa akin ang lahat. Save her. It's a long silence before Siron spoke with a trembling voice. Save Taliana. Please. No! I was screaming in my mind, pero walang nakakarinig sa akin. Walang ni isa ang nakarinig ng sigaw ko. When I woke up, natulala ako sa normalidad ng araw sa paligid ko. Naririnig ko ang tawanan ng mga nurse sa labas ng kanyang pintuan. Ang marahang paggalaw ng mga puno, ang magandang sikat ng araw, lahat ay normal. Isa lang ang pumapasok sa isipan ko ngayon. Alam ba nila ang nangyari sa akin? Nawalan ako ng anak. Dapat bang tumigil ang mundo sa pag-ikot? Dahil ba bumalik na sa normal ang lahat? Tatanggapin ko na lang din ba ng ganong kadali ang lahat-lahat? Ang unfair lang ng buhay. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Siron. He looked awfully lonely and sad. Tila pasan nito ang mundo.
Nagulat pa si Siron na makitang nakaupo na ako sa kama. Agaran itong lumapit sa akin at mahigpit na hinawakan ng aking kaliwang kamay. Napatingin ako sa magkahawak naming kamay. Kung dati ay nagwawala na lahat ng hayop sa loob ng katawan ko, ngayon, hungkag ang kanyang nararamdaman. Tila kasing lamig na ng yelo ang puso niya. Sunshine, may masakit ba sa'yo? Do you need any? Pinutol ko ang pagsasalita nito. Anong ginagawa mo dito? Blanko ang mga matang tanong ko sa kanya. What are... Alam mo ba nang dahil sa'yo, nawala ang anak ko? You're bleeding too much, Sunshine. I don't have a choice. I need to let our baby go. Sinubukan itong magpakatatag, pero tumatago sa depensa nito ang mga salita ko. Naabutan ko kayo ni Alpa na magkahagkan sa loob ng iyong opisina. I'm planning to surprise you. But the table were turned. You give me the most amazing surprise, Siron. No, Taliana. Hindi totoo yan. You got it all wrong. Alin? Ang hindi totoo, Siron? Bakit? Aksidente lang ba na parehas kayong walang saplot ni Alpa? At biglang kumandong sa'yo? Tapos hindi mo alam na naghahag ka na pala kayo? Isang mapaklang tawa ang aking ginawa bago muling nagsalita. Ang tindi mo rin pala, Mr. Valleje. Isa kang malaking payaso sa paningin ko ngayon. So please, do me a favor. Leave and never come back. Leave out of my life and never come back. May halong gigil at diin ang huling salitang binitawan ko. Hindi na ako makahinga ng maayos. No, Taliana. Please, Siron. Just please, do me a favor. Leave me alone. Sinabi mo na mahal mo ko, di ba? Pero pagdating kay Alpa, nababaliw ka. Anong klaseng pagmamahal bang ibinigay mo sa akin? Ha? Hysterical na ako at nagiging pasigaw na ang aking mga sinasabi. All that I wanted was a child. Kasi hindi ko na pinangarap na maging kasing kulay ng bahaghari ang buhay pag-ibig ko. Pero dumating ka. Rainbow fresh from hell para iparanas mo sa akin. Hindi man lang ako na-inform. Peste ka? Isinakay mo ako sa rainbow. Tapos dinala mo ako sa impyerno? Ano ka? Delivery man ni Satanas? Then she explode. Nagwawala na ako. Yung sakit na pilit kong itinatago ay kusang kumawala. Please, calm down, Taliana. Breathe. I need you to breathe. Pansin kong natataranta na si Siron. May pinindot ito sa gilid ng kama habang pilit niya akong pinapakalma. Inabot ko ang isang prutas at walang habas na ibinato yun kay Siron. Agad naman itong nakailag na mas lalong nagpatindi sa galit ko. Lahat ng mahawakan ko ay automatic na ibinabato ko iyon sa binata. Frustration, anger, grave, betrayal, and a lot of negative emotions. Lahat yun naghalo-halo na sa loob ko. Gusto kong ilabas yon. She's not in her right mind. Hindi ko napansin na ang hawak-hawak ko ay isang babasaging baso. At agad kong naibato iyon sa binata. Hindi ito nakailag at nasapul ito sa noo. Tsaka pala nagsidatingan ang mga nurse at ang kaibigan nitong doktor. Agad itong nalapitan ni Dr. Tristan at tiningnan ang sugat ni Siron sa noo. Dumudugo na iyon. Habang ang isang nurse naman ay agad na lumapit sa akin. She injected something on her that automatically calmed her down. Naging pantay na ang kanyang paghinga at unti-unti ay bumabagsak na ang talukap ng aking mga mata. Dude, are you okay? What did I told you? Her postpartum depression kicked in. You've triggered her anxiety. Wait for me signal. Kastigo ni Tristan kay Siron. Nawala na nga sa akin ang anak ko. Pati ba naman si Taliana? Mawawala din. Dude, alam mo kung gaano ko siya kamahal, di ba? Hindi ko kaya na hindi siya makita. Narinig kong pakiusap ni Siron sa kaibigan. Biglang inatake ang puso ko at parang pinipiga iyon. Mahal din kita, Siron, pero masakit na. Hiyaw ng kanyang puso't isipan bago ako sinakop ng kadiliman. Pagkatapos mangyari ang aksidenteng yon, hindi ko na muling nakita pa si Siron. Pero araw-araw, bumibisita ang ina nito at lagi rin akong binibisita ng kanyang mga kaibigan. Si Roberta, doon na yata sa ospital natutulog. Takot itong iwan akong mag-isa. Baka kung ano daw ang maisipan ko. Parang gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing nagpapatawa si Roberta. Kahit paano ay,
Medyo nababawasan ang kalungkutang nararamdaman ko. 3 araw lang ako sa loob ng ospital. Then after a week, she decided to talk to Siron. And here they are, nakaharap sa dagat ng Manila Bay. She needs to come as much as possible. That's why she chose this place. At ngayon, nakatayo ako sa harap ng lalaking mahal ko at hinihiling na palayain ako. Nakakapagod gumaya sa mga linyang naririnig ko sa mga telenovela. Masyadong dramatic. Nagkakasakitan na tayo, Siron. Nasaktan na kita physically. I'm sorry about that. Masyado akong nabulag at nabingi dahil sa sobrang galit. Nagpasakop ako sa emosyon. Isang buntong hininga ang aking ginawa. She needs to breathe at malaking tulong ang malakas na hangin na galing sa dagat. Okay lang. Kahit paulit-ulit mo kong pisikal na masaktan, Talyana, tatanggapin ko yun lahat. Pero ang hilingin mo na palayain ka, hindi ko kaya. Galagal ang boses nitong sabi, sabay nagunahan sa pagpatak ang mga luha nito. She smiled bitterly. Kailangan natin to. Kailangan nating lumayo para maghilom ang sugat sa mga puso natin. Kasi kung ipilit natin to, itong pagmamahal na to, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin pagkatapos. Baka may mas worst pa sa nangyari sa atin. If you need space, Sunshine, pwede naman kitang bigyan ng space ah. Huwag lang ganito. Ayoko. Huwag mo kong tanggalan ng araw. Cause I don't know what will happen to me. Sa'yo na umiikot ang mundo ko. Anito sa akin. Kinapa ko ang malamig na bagay na prenteng nakasabit sa leeg ko. It's a small crystal veil necklace. At nasa loob ng kristal ang abo ng kanyang anak. Pagkatapos kong magwala sa loob ng ospital, kinabukasan niyon ay may ibinigay silang isang jar. Ang loob ay isang fetus na kasing liit lang ng green olive. Pinarequest ko kay Roberta na kung pwede ba yun makremate. Because I always felt empty and lonely. Nasanay na akong laging nakakasama ang anak ko. And Roberta came back with this necklace. Malaking tulong yon na kahit papaano ay agad kong nakakalma ang mga masasama na handang maghasik ng lagim sa loob ko. Ito ang hinihingi ko sa iyo, Siron. Palayain mo ko. Gusto ko na lang ay tahimik na buhay. Ayoko nang madikit sa mga taong tulad mo. I smiled at him. Ngiti nang hindi abot hanggang mata. Pero kahit papaano, nabibigyan ko na ito ng isang ngiti. I'm sorry. Your son is tired. Kailangan ko munang huminga para sa susunod na mabigay siya ng liwanag. Buo na siya ulit at higit sa lahat, malakas. Nagmura si Siron habang walang tigil sa pag-iyak. Nadudurog ang puso ko. Kung pwede lang sana bawiin ko ang sinabi niya rito, gagawin ko. But she can't and she won't. They need us. They need to breathe. Masyado silang nasaktan. Mental, physical, and emotional. It's not healthy anymore. Dahan-dahan akong lumapit sa binata. She do the first move. She closed her eyes. At maingat kong iniyakap ang mga braso ko sa katawan ng binata. They both need this kind of comfort right now. Agad ko ding naramdaman ang paganti ng yakap ni Siron. At umiiyak na ito sa balikat ko. Hinayaan ko na lang na umiyak ito ng umiyak. The best comfort you'll do to a person is not a soothing words, but a warm hug. Nang kumalma na ito, ay binitawan ko na ang binata. Humarap ito sa akin at hinawakan ang mukha ko. Alam mo ba, na kung aalisin mo ang araw, the earth will be frozen? Uwi ka ni Siron. Okay lang, dahil sa pagbalik ko, bibigyan ulit kita ng buhay. Kung hindi man ako, alam ko may iba pa na kaya magbigay buhay sa mundo mo. And slowly step away from him. His slowly broken eyes will hunt her down. But she has to do this. She need to let him go. He need to set me free. I guess this is a goodbye, Siron. Paalam sa maharot na nilalang na bukod tanging nagbigay kulay sa aking mundo. Thank you, boss. Uwi ka ko sabay talikod. Sa bawat hakbang ko ay pagpatak ng mga luha sa aking mga mata. Paalam. Sa kabilang banda, why you choose to let him go? Nagwawala ka sa ospital nung nakita mo siya. Then now, ngayon ikaw ay kalmado at tahimik? What's the change of heart? Tanong sa akin ni Roberta. Sinamahan niya ako na magdesisyon na kung kausapin si Siron. Isang ngiti ang kumawala sa aking mga labi.
Habang naglalakad kasama ang kaibigan, inangat ko ang tingin at malayang pinagmasdan ang kalangitang nagkukulay kahel na. The sunset is making the scenery perfect para sa mga taong tulad ko na handa nang ialay ang lahat sa tadhana. 3, 4. Hindi ko na mabilang kung ilang kilometro na ang layo ko kay Siron. And I never looked back. Not a single peak. Bakit nga ba? Balik tanong ko na may ngiti sa labi. Hindi ko alam. Basta, nagising na lang ako isang araw. Ayoko ng ganito. Yung tipong mabigat lagi ang nararamdaman. Hindi ako makahinga ng maayos. I paused and took a one deep breath. At saka, hindi ako naniniwala na time heal all wounds kasi may mga sugat na hindi kinakailangan maghilom. May mga sugat na pupwede ka doon kumuha ng lakas. Hindi kinakailangan na takpan mo ang isang napakagandang sugat ng isang magandang bagay. Mali yun. Dahil hindi ang magagandang pangyayari ang humuhulma sa pagkatao natin, kundi ang mga pangit na naranasan natin. Wounds are not ugly as you think it is. Wounds leave a mark, a scar, and that's our beautiful scar. Mahaba kong paliwanag. This is my wound. Loving and being loved by Siron is a bliss. Naranasan ko na rin kung paano maging isang ina. Kahit, kahit hindi nagtagal. At least, pinaranas at naranasan ko siya. Masaya na ako doon. Kontento na ako. At ayoko yung natitirang araw ko dito sa mundo ay ibubuhos ko sa galit kay Siron. Mas gusto kong manatiling masaya at positibo kaysa maging pangit at baliw. Natatawang saad ko. Oh God! Bulalas ni Roberta. And later on, cried a river. Natatawang hinagod ko ang likod nito. You're so precious to be broken. Natakot ako, baka di mo kayanin ang lahat. But look at you now. You're glowing. Tama na nga yung drama na yan. Uwi na tayo. May job interview pa ako mamaya. Natatawang yakag ko sa kaibigan. Hinila ko na ito sa paradahan ng jeep. Natakam ako at parang gusto kong kumain ng maraming french fries. Nakakagutom palang mag-emote. May trabaho ka na kaagad? Okay ka lang? Ang bilis naman. Saan yan? Baka ma-stress ka lalo niyan ha? Nag-aalalang saad nito. Kung wag ka na lang kaya muna magtrabaho, Taliana. Sagot ko pagkain mo araw-araw. Tsaka libre na renta mo sa apartment. Mabait yung bagong landlord natin Bali-bali tayo. Wala kang babayarang renta sa loob ng 5 taon. Masayang wika nito. Ha? May bago na palang may-ari ang compound? Kailan lang naipagbili ang compound? Nagtatakang tanong ko. Simula noong mangyari ang aksidente, paniwala na dating may-ari, malas na ang compound kasi nga daw may nalagutan na ng hininga. Kaya ayun, ipinagbili. Buti na lang talaga at mabait ang nakabili. Biruin mo yon, di libre pa tayo. Daldal pa ni Roberta habang umaakyat na kami ng jeep. Oo nga makakaipan pa ako niyan. Plano ko magtayo ng negosyo. Nang makaupo sa jeep, ay agad kong hinilig ang mukha ko sa balikat ng kaibigan. Roberta let out a heavy sigh. Wala na ba sa plano mo magkaanak ulit? Yung insomnia? Insomyot? Insemination. Baka kung saan-san pa makarating yung sinasabi mo Natatawang putol ko sa sasabihin nito. Nakakatakot at baka kung ano pang masabi nito. Kanina pa sila pinagtitinginan ng mga kasabay nilang pasahero. Yan nga, tutulungan kita mag-ipon. Ano gusto mo ba? Alok nito. Umiling ako sabay hawak sa malamig na bagay na nasa leeg ko. Ayoko, hindi na ako nag-iisa. Kasakasama ko naman ang aking anak. Masaya na ako doon. And I am indeed blessed with good people who always support and love me. Wala na akong mahihiling pa. Kung magbago man ang isip mo, andito lang ako. Magsabi ka lang ha? Opo. Thank you, friend. Sinserong saad ko. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nakarating na agad kami ng compound. Masaya akong binati ng mga tambay sa kanto. Si Tia Fe ay may ibinigay pa sa akin na isang biko. Natatawang nagpasalamat na lang siya sa ginang. May isang tambay din na nag-abot sa kanya ng isang plastic ng saging. Gusto niyang mahiya. At the same time, lubos na nagpapasalamat sa mga taong handang tumulong sa kanya
kahit na sila'y salat din sa buhay. Nagagawa pa rin nilang iabot ang kanang kamay para tumulong sa kapwa. Kung tumakbo kaya akong barangay kagawa dito sa atin, ang dami sigurong buboto sa akin. Natatawang biro ko kay Roberta. Pero deep inside, parang nalulunod sa galak ang aking puso. Bruha ka? Sasakit lang ulo mo sa mga reklamong matatanggap araw-araw. Naku, mangunguno sa listahan yung kapitbahay nating lalong sa telenovela na kahit sa tunay na buhay ay dinadala. Hayaan mo na yan sila dyan. Daldal ni Roberta at nakatanggap pa ako ng irap mula rito. Ito na rin ang nagbukas ng gate dahil sa dami ng bitbit ko. Sige na nga lang, baka tumanda ako ng maaga sa araw-araw na puno ng konsumisyon ng nasa utak. Natatawang komento ko. Nang tuluyang makapasok sa compound, ay kaagad nangunot ang kilay ko nang makitang naglalaro ng basketball si Kuya Bert. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito talaga ang nakikita niya. Hingal na ito habang hawak-hawak ang malaki nitong tiyan. At ang higit na gumulat sa kanya ay ang kasama nitong naglalaro. Walang iba kundi si Siron. Pawis na ito habang nagdi-dribble ng bola. Marami pang kasama ang mga ito na naglalaro ng basketball sa half court na nasa gitna ng compound. Nakangangang ibinaling ko ang tingin kay Roberta, pero hindi man lang ito nagulat sa nakikita ko ngayon. Paanong? Gulat na gulat kong tanong. Ah, si Siron? Silang bagong lipat dito sa compound. Nakatira sila dyan sa harap ng apartment mo. Bali walang sagot nito. Ba't hindi ko alam? Ha? Hindi ka kasi lumalabas simula nung umuwi ka dito, kaya di mo alam. Kibit balikat na sagot pa nito. Pansin kong nakasuot ito ng jersey shorts at sando. Magulo ang buhok at sobrang basa ng pawis. Dahil sa suot nitong sando, naka-expose ang biceps ni Siron. At higit sa lahat, dumadasto na rin ang abs nito sa katawan. Isang perpektong tanaway na hinulma para pagpantasyahan. Oh, ano? Nakatulala? Pinakawalan mo na yan, kaya hanggang tingin ka na lang ngayon. Ko, mga babae talaga. Nakataas ang kilay na wika ni Roberta. Doon lang ako natauhan. Nahihiyang binawi ko ang tingin sa katawan ng binata. OMG! Bakit naman kasi nakakaakit pagmasdan ang katawan nitong makasalanan? Hiyaw ng aking isipan. Masama sa kalusugan at lalo sa mga mata ko ang tanawing iyon. Kaya nakayuko ako at may pagmamadaling tinungo ko ang pintuan ng aking apartment. Dumaan ako sa pinakagilid at iniiwasan kong makuha ng atensyon lalo na ang mga naglalaro. Luckily, marami ang nanonood ng basketball kaya malabong makita ako ni Siron. Agaw pansin lang talaga ito kanina kaya agad ko itong nakita. Tsaka, hindi ko lubos akalain na sa lahat ng pwedeng maging kapitbahay ay ito pa talaga. Naku naman! Habang dumaraan sa likod ng mga nanonood, ay biglang natigil sa paghakbang ang aking mga paa. Bigla kasing may sarili ng fans club si Siron. Kanya-kanyang sigaw na ang mga babae, pati na rin ang mga binabae sa lugar nila. Kuya! I-shoot mo yan! Papa Siron! Sigaw ng isang bading. Kaagad nagpantig ang tenga ko. Kailan pa naging papa si Siron? Papa Siron! Sa akin mo naman i-shoot yan! Sigaw ng isang babae gamit ang maharot na boses. Asa ka pa napapatol sa iyo yan. Sa akin lang inabaliw, no? Hiyaw ng aking naririnding isipan. Hindi ko na kinakaya ang lahat. Parami na kasi ng parami ang nanonood at majority ng mga audience ay halos babae. Kailan pa naging ganito ka-crowded ang compound natin? Naasar na wika ko habang hawak-hawak ang plastic ng saging na habang tumatagal ay pabigat na ng pabigat. Excuse me miss, padaan po. Magalang kong pakiusap. Ngunit bingi yata ang mga ito at hindi man lang nila ako pinansin. Unti-unti ay umiinit na ang dugo ko. Ayaw niyo akong padaanin ha? Ito palang gusto niyo ha? Bigla akong sumigaw para makuha ang atensyon ng mga babaeng nakaharang sa aking harapan. Tabi! Tumabi kayo! O ihahampas ko tong plastic sa pagmukha niyo! Mga hipon kayo! Singhal ko sa grupo ng mga babaeng parang sinasaniba ng mga oras na yon. Hoy miss!
Bakit ka naman kasi dito dumaan? Sininghalan din ako pabalik ng isang babae na may makapal na kilay. Rainbow ang eyeshadow at may dark red na lipstick. Namewang ako gamit ang kaliwang kamay na may hawak-hawak na isang tub container ng ice cream. Pero biko naman ang laman. Hoy babaeng, uneven ang skin tone. Ang lakas pa ng loob mag-rainbow eyeshadow. Natural na dito ako dadaan kasi bahay ko yung pintuan nasa likod nyo. Abot na yata hanggang universe ang kilay ko. Pinapainit ng mga babaeng hipo na to ang bumbunan ko. Aba, di namin kasalanan yan, miss. At may gana pa tong mamewang sa harapan ko? Aba, di man lang ako na-inform na marunong palang mamewang ang mga hipon. Miss, kaya nga ang sabi ko, padaan. Tsaka respeto naman, hindi kayo nakatira dito sa compound. Kaya kayo mag-adjust, hindi ako. Pinipilit kong kumalma, pero ayaw paawat ng mga babaeng hipon. Ayaw pa rin nila akong padaanin. Gustuhin ko man na umikot, ay mahihirapan na ako. Bukod sa unti-unti ay siksika na ang mga tao. Mas mapapalayo ko lalo sa apartment. Biglang natulala ang mga babaeng hipon. Oo na, nakakatulala ang kagandahan ko. Pero wag naman silang OA. Ano na? Tulala na kayo dyan? Tumabi nga kayo? Padaanin niyo ako? May halong gigil na saad ko. Kapag ako na-late sa interview ko, kayo kakagating ko. What happened? Boses mula sa likod ko. Biglang tumahimik ang lahat at ang kanina nagsisigawan at biglang tumahimik. Ito kasing mga babaeng to, ayaw kong padaanin. Ang bigat-bigat na nitong bitbit ko, nagugutom na rin ako, ayaw pa nilang tumabi. Mahaba kong litanya, ngunit bago ko naisipang lingunin ang pinagmulan ng boses, ay naumid na ang aking labi. Siron? Gulat kong saad. Hindi ko maiwasan ang mapalunok na makitang dahan-dahang na malisbis ang pawis nito sa muka papunta sa balikat nito. Are you okay? Tanong ni Siron. Ha? Yeah, gutom lang ako. Natatarantang sagot ko. Hindi nakawala sa aking paningin ang pagtaas ng isang bahagi ng labi nito. Manong Bert? Sumenya si Siron sa gawi ko. Make away. Areglado, boss. Tinawag nito ang ibang tambay sa lugar nila. Hindi ko maiwasan ang mapanganga na biglang pinapaalis nila ang mga tao sa harapan ko. At bigla ay tumayo ang mga ito ng tuwid at gumawa ng isang human barricade. Hindi ko maiwasan ang mapayuko. Agaw atensyon na ako ng mga oras na yon. Okay sana kung ang mga taga-compound lang ang mga tao roon. Kaso halos sa mga tambay at mga mariyang marurupok sa lugar nila ay present sa loob ng compound. Nakakahiya, hindi mo na dapat ito ginawa. Nahihiyang bulong ko kay Siron. Nasa gilid ko na ito at prenteng nakatayo. Don't be, you deserve this. Kasual na sagot nito. Inagaw nito ang daladala kong plastic at ang tub container. I thought ice cream are supposed to be cold. Takang tanong nito na mahawakan ang mainit-init na ice cream container. That's what we called evolution. Bigla akong napakagatlabi. Nakakahiya yung sagot ko. They're not like this before. Nag-iba na ang aura na nakapalibot sa aming dalawa. It's strange, yet surprisingly calming. Ma'am Taliana, pwede na po kayong dumaan. Ani Kuya Bert. Let's go, para makakain ka na. Yakag naman ni Siron sa akin na agad ko namang sinang-ayunan. Ako pa ang naunang maglakad na nakayuko. Ngunit naramdaman ko ang marahan na paghawak ni Siron sa aking kaliwang siko. Nawari ay inaalalayan ako maglakad. Napalingon ako sa binata, ngunit agad ko ring binawi ang tingin ng makitang nakatingin ito sa akin at may nakapaskil ng ngiti sa labi. Damn! Ganito ba dapat ang mga nagpapaalam? Parang walang nangyaring iyakan kanina. Bulong ko sa sarili. Nang makarating ako sa harap ng pintuan, ay agad ko iyong binuksan. Hindi pa rin ako makatingin ng maayos sa binata. Thank you. Nahihiyang saad ko sabay sarado ng pintuan. Alam kong kasing pula na ng kamatis ang pisngi ko. Agad ko ring kinapa ang pusong walang tigil sa pagkabog ng malakas. Damn, gusto ko na ng biko. Kaso naalala kong hawak-hawak pala ni Siron na mainit-init kong STB ko. Now, the game is over, ladies and gentlemen. Narinig kong sigaw ni Siron mula sa labas. Kapag kuwan,
ay nakarinig na ako ng iba't ibang reklamo. She can't help to roll her eyes. Aba naman, halos majority sa mga nagrereklamo, mga Mariyang marurupok. Akala mo naman kung sinong magaganda. Hindi nga sila pinansin ni Siron. Hanap na nga lang ako na makakain. Pagkatapos kong kumain ay nagpalit na ako ng damit. Pinili kong suotin muli ang pinaglumaang mga damit. Mga damit na pinamana sa akin ng tiyahin kong masungit. In short, naging Miss Tapia ulit ako na ikinatuwa ko naman. Mas komportable talagang suotin ang maluluwang at mahahabang damit. Handa na sana akong matulog at magpahinga nang biglang tumunog ang aking cellphone. Napakunot ang noo ko at naalalang bukas pa pala ang online job interview ko. Kaya nakapagtataka na, bigla-biglang may tumatawag na sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang damputin ang nag-iingay na cellphone. Hello? Hi Taliana, si Hendrix to, nasa labas ako ng bahay mo. Bigla akong napabalikwas. Oo nga pala, pinapupunta ko nga pala si Hendrix dito sa bahay. Bakit ko ba nakalimutan? Hala, Hendrix, wait lang, palabas na ako. Pasensya na, medyo nakalimutan ko. Marami kasing nangyari kanina kaya nawala talaga sa isipan ko na kakausapin ko nga pala tong si Hendrix dahil may hinihingi akong pabor dito. Agad kong binuksan ang pintuan ng bahay at bumungod sa akin ang gwapo nitong muka na agad nagbigay ngiti sa aking mga labi. Pasensya ka na ha, nakalimutan ko talaga. He gave me his toothpaste commercial smile. No, it's okay. Alam ko naman na dapat nagpapahinga ka pa ngayon. But you sounded urgent last night, so pumunta talaga ako dito. Naku, salamat talaga Hendrix. Halika, tuloy ka. Yakag ko pa sa lalaki. Gusto kong palakpakan ng sarili. Buti na lang, naisipan kong maglinis ng bahay kanina. Parang nagkapobya na yata ako sa tuwing nakikita kong marumi ang bahay. Feeling ko, anytime may biglang papasok ulit sa bahay at makikita na naman ang itim kong bra. Napailing ako. Bakit ba bigla-biglang pumapasok sa isipan ko ang mga eksenang yun? Dapat nakatago na yun sa kailaliman ng aking isipan. Upo ka muna. Anong gusto mo? Juice o tubig? Tubig na lang Taliana. Kakatapos ko lang kumain kanina. Nakangiti nitong sabi. Agad akong kumuha ng tubig mula sa pitsil at isilalin sa babasaging baso. Oo yan, fresh tap water. Maraming salamat talaga at pumunta ka ngayon. Ano raw sabi ng tita mo? Payag ba siya? Sunod-sunod kong tanong dito. She's planning to be a distributor. The moment she tasted the homemade mayonnaise na gawa ng tiyahin ni Hendrix, na in love agad ako. At ngayon nga ay plano ko na ako ang maging distributor ng mga mayonnaise nito. Malaki kasi ang potensyal at pupwedeng pumatok sa market. Iyon ang dahilan kung bakit si Hendrix ang kinausap ko. Malaki na ang naiipon ko kaya gusto kong magtayo ng sariling negosyo. Kahit buy and sell, papatusin ko na. Excited ka masyado ah. Hindi na nito natapos ang pagsasalita. Sunod-sunod kasi ang katok mula sa pintuan. Kung sino man ang nasa harapan ng bahay ko, pakiramdam ko may emergency na kinakaharap. Wait lang Hendrix ha, buksan ko lang, baka importante. Hindi ko na inantay pang sumagot ang binata. Agad na akong tumayo sa kinauupuan at tinungo ang pintuan. Nakahanda na ang masungit at mataray kong muka. Makadikit ang mga kilay at nakapinid ang mga labi. Nasa kalagitnaan ako ng isang importanteng meeting. Sino bang storbong to? May kailangan ka. Biglang naglaho ang mataray kong muka. Siron, may kailangan ka ba? Nakalimutan mo. Anito sabay abot sa akin ng ice cream container na may lamang biko. Kalmado lang ang itsura nito pero malikot ang mga mata. Matangkad si Siron kesa sa akin kaya madali lang nitong nasisilip ang loob ng aking bahay. May bisita ka pala. Kapag kuwan ay tanong nito. Oo, si Hendrix. Naaalala mo yung... Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil agad nitong pinutol iyon at humingi ng kung ano-ano. May kape ka? Gusto ko ng kape, tsaka yung biko pahingi ako. Nakangiti nitong saad. Gusto kong umayaw sa gusto ni Siron. May bisita ako. At tsaka, seryoso ang pag-uusapan namin. May bisita ako eh. Napakamot na lang ako. Promise, hindi ako gagawa ng ingay.
Kakain lang ako at magkakape. Kanina pa ako nagugutom eh. Di pala marunong magluto si Kuya Bert, kaya gutom na gutom ako ngayon. Promise, I'll be invisible. Gusto kong ayawan ng binata, kaso bigla akong naawa sa itsura nito ngayon. Totoo na hindi marunong magluto si Kuya Bert. Hay, sige na nga. Tahimik ka lang may pag-uusapan lang kami. Yes, thank you son. Taliana. Masayang saad nito. Nauna pa itong pumasok sa akin sabay tungo sa kusina. Tumangulang ito kay Hendrix at prenteng nagiinit ng tubig habang binubuksan ang ice cream tub. Totoo nga ang sinabi nito, kakain lang at magkakape. Damn, lahat ba ng breakup ay ganito? Wala naman yata to sa breakup list